Ayaw, parang nabaliktad itong ano natin, no? Ating scapular. So, ngayon mga kapatid, relive po tayo ha. Pasensya na po kayo. Mm-mm. So, kita-kita po tayo sa Cebu pala. Ina-announce na natin sa pagbisita natin sa Subo. Tingnan ko muna mga kapatid ha. Ito yung lugar na bibisitahin natin sa Subo. Ngayong Lunes at Martes. Yung talk natin ay Lunes at Martes lang. No? Wala na po tayong talk na Saturday and Sunday. Dahil po yan sa ating office. Mapabayaan natin yung office natin. Nasaan na ba yun? Nag-post na ako ha. Wait muna. Tingnan ko muna mga kapatid ha. Hindi ko pa na-post yung bibisitahin natin sa Cebu. Wait muna mga kapatid ha. Nasaan na yun? Naka-post na ba ako? Nandito. Nandito na mga kapatid. Sa June 8, 2026 sa Cebu tayo. May misa tayo, Holy Mass 5 p.m. sa St. John the Baptist Parish, Tablas, Sudlon, Ono, Cebu City. Ang parish priest nito ay si Father Francis Manugas. At sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, sa ano po ito? Basak, Mandawi. Sa Basak, Mandawi po ito. So, yan po yung bibisitahin natin sa Lunes at Martes. Ngayong Lunes at Martes yan. June 8 and June 9. At pupunta din tayo sa Cotabato at sa Diocese of Tagum. Pupunta tayo, bibisita tayo. So, kita-kita tayo sa Diocese of Cotabato. Sa San Isidro Labrador Parish, North Cotabato. 1 to 5 p.m. yung talk and then 5:30 yung misa natin. June 22 po ito. And then sa June 23, 9 a.m. courtesy call with the Diocese of Cotabato, yung mga pari. 3 p.m. Our Lady of Holy Rosary. Sa Cotabato po ito. 6 p.m. Holy Mass. Cotabato City. Yan po. So, ang ganda. Bibisita tayo sa Cotabato. And then, bibisita din tayo sa Diocese of Tagum din. Ipopost natin kung saan, mga kapatid. Okay. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yan, grabe mga kapatid. Ito po, ang isi-share ko sa inyo ngayon. Isang babae na-possess dahil sa habak. Dahil meron na siyang natutunan patungkol sa katotohanan ng ating panampalataya, mga kapatid. So, sinishare niya. At itong mga relatives niya ay ginadar nila yung mga amulets nila at binigay sa kanya, sa babaeng ito. At anong nangyari mga kapatid? Ito yung nangyari. Dahil dyan, naharas siya. At yung spiritual harassment niya ay hindi po ordinaryo po. Hindi po ordinaryo dahil total possession po ang nangyari sa babaeng ito. A woman became afflicted by demonic possession. Not demonic obsession, not demonic oppression, but demonic possession, total possession after involvement in habak. So, dito makikita, mga kapatid, sa experience sa aling ito, makikita natin kung ano kadelikado yung habak. At maraming mga Katoliko ngayon
Suot yung mga habak nila, yung mga amulets nila. Mga lay minister, mga choir members, no? Nasa simbahan, no? Itong experience ng aling ito ay patunay kung ano kadelikado po yung mga amulets, yung mga habak galing sa mga albularyo. Galing sa mga occultista, mga kapatid. No? So during kanina, dinasalan natin dahil kung may ICU din yung hospital, tayo din may ICU. May ICU, intensive care unit, kailangan intensive din yung processing, intensive din yung pagsagawa ng counseling, and then pagsagawa ng prayer. Intensive din yung prayer na ibibigay sa natin sa kanya. By the way, bukas po mga kapatid, may makig-dialogue sa atin, isang apologist ng Baptist Church. Bukas po, 8:30 po, sa itanong mo kay Father Darwin, may bisita po tayo. Makipagdiskusyon sa atin. Maganda po yan. So, yung topic natin is once saved, always saved. Hindi po yan doktrina ng simbahan. Doktrina po yan sa mga mahal natin na mga protestante. At si Brother Erwin ang makadialogue natin sa mga excited po ako na ma-share yung stand ng simbahan, yung teaching ng simbahan, mga kapatid. Excited po ako na ma-share with a humble heart po. Yan po yung pinopromote ni Archbishop Abit Uy. No? Hindi tayo mag-aaway, no? Kundi magsiwalat lang tayo sa katotohanan ng ating pananampalataya, mga kapatid. So patuloy tayo, mga kapatid. Ito nangyari during exorcism, mga kapatid. The demons identified themselves as 3 spirits and claimed. Ano yung sinabi ng mga demonyo? Dahil yung exorcism, mga kapatid, dahil sa authority na binibigay ng obispo sa kanila, they have this authority or imperative power to command the evil spirit to speak for the truth. In the name of Jesus of Nazareth, I command you to tell me how many are you. To tell me your name. Hindi po nagsasabi sa pangalan nila. Tell me your entry point. Ito yung entry point nila. That they had gained access through the amulets being surrendered or given to her. Nasa mga relative niya. No? Na sinusurrender. At nagplano sila pupunta dito sa St. Michael Exorcism Center. Nandito po sa Malinaw East, Lila, Bohol. Yun po ang ating address, specific address, mga kapatid. This served as a serious warning for all Christians. We must be cautious about the practice such as habak. Habak is amulet, yung mga bala na hindi puputok. Pasensya na po kayo, ha. Sinasabi ko lang, ito po ay real encounter of the evil spirits, and then sabi nila, galing kami doon sa kanyang sa mga habak na binibigay dahil plano nila i-surrender dito during sa deliverance, mga kapatid, doon po. At itong aling ito ay na-liberate na sana. Tuwang-tuwa po kami dahil 3 taon po hindi siya na-liberate. Pero nakapasok muli yung demonyo sa aling ito. Nawala na po yung libo-libong demonyo na nakapasok sa kanyang katawan. Pero nung nag-evangelize siya at hindi niya alam dahil nilagay sa parang sachet, yung lagayan ng sabon, nilagay yung mga amulet doon. And then
Kinuha niya and then binuksan niya. Doon, nagsimula ang atake, mga kapatid. Na-liberate na sana siya sa 1,000 of demons. Ang tagal po. The demon of daming demonyo nakapasok, pang entry point sa kanyang buhay. Una, yung may psychic siya. Meron siyang occult practices. Meron din siyang marunong din siyang mangkulam. Marunong din siyang to protect curses from different witchcraft. Mga sorcerer. Pwede niya ibalik yung yung kulam sa mangkukulam, no? So matagal kami nabalikan po siya ng mga demonyo dahil dito. At yung entry point, wala na po yung mga mga old demons. Bago na po ito. At napossess siya muli. Because of the amulets, because of the habak. Sa mga kapatid natin na nakinig at supporters and followers dito sa ating Facebook page, sana po ay dahan-dahan po tayong mamulat sa katotohanan po. Mabuksan yung isipan natin. This practice do not come from the church, do not originate from God. Even when presented as harmless traditions or alternative forms of healing, they can expose a person to spiritual deception. Ito po, mga kapatid, mag-quote po tayo ng mga statement. Nandito po ito sa homily of Saint John Chrysostom about charms and amulets. Ito po ay nasulat niya sa 349 to 407. One of the greatest preachers of the early church repeatedly warned Christian against relying charms, amulets, yung mga paswerte, mga kapatid. Don't rely your life to that superstitious belief and practices for protection or healing. He saw these practices as incompatible with trust in Christ because they seek spiritual security from sources other than God. Ito yung pag-rebuke ni Saint John Chrysostom. Tell me, if a physician should give you a medicine, bid you not to use any other. You do not obey him? Why then, Christ commands you to seek refuge in Him alone. Do you run to charms or amulets? Ang ganda, no? Di ba kung ang doktor sasabihin sa'yo na ito yung gawin mo, di ba susunod ka para gagaling ka? Ganun din, no? Nag-ubi ka sa doktor. Why then Christ? When Christ commands you to seek refuge in Him alone. Naadjud ko kaila, Father, tulog ka buok habak. Tinood. Si Eva Buviero, ni tagam na jud mi anang habak, Father. No, si Eva Buviero na haras din. He argued that the issue was not merely the object itself, but the lack of faith. Ang issue dito, the lack of faith, that led a person to seek protection outside God's providence. The use of amulets, habak, mga kapatid, even when they contain apparently religious words. Kahit pa mga religious words yan. Ito po, yung sabi niya. No? Many wear the gospel around their necks. But what is the frappe? The gospel was not given to be hung around the neck, but to be laid up in the heart. So, grabe yung mga ebanghelyo, ilalagay niya dito. Yung mga talata. Kahit salita pa ng Panginoon yan. Sabi ni St. John Chrysostom, hindi yan ginawa ng mga apostol para ihang dito sa ating ilagay sa ating neck, sa ating lieg.
Kundi itanim natin sa ating puso at damdamin. Yan po. So even sacred texts could be misused if treated as magical objects rather than received with living faith and obedience. Yan po yung nangyari na po yan sa panahon ni Saint John Chrysostom. So ngayon, bakit kinukonsider po ito na dangerous? So, yung experience natin, kinukonek natin sa Church Fathers, mga kapatid. Para hindi po personal opinion ko lang ang isi-share ko sa inyo. Saint John Chrysostom believed that charms, amulets, and magical remedies often stem from fear rather than faith. So kung nandun ka sa mga anting-anting, amulet, no? Hindi yan faith. It is emanating from fear. And then, if it is emanating from fear, mga kapatid, delikado po yan. A Christian who trusts in magical objects is effectively placing confidence in something other than Christ. Sabi niya, the cross is our safeguard, not enchantments. Yung cross, no? Yung mga religious mga sacramentals. Prayer is our defense, not amulets. Hindi po yung habak. So, anong gawin natin kung may spiritual danger? Una, prayer. Pangalawa, fasting. Yan po ang kinakailangan natin, fasting. The sign of the cross, mag-sign of the cross tayo. Increase your faith in God. Participation in the sacraments. So, kanina, salamat tayo kay Father Albert, no? Salamat, Father Albert. Opinya, no? Kasama sa mga patchim, no? Salamat sa Diyos. Dahil binigay niya yung confession, sacrament of confession. Dahil hindi ko na kaya, ako lang mag-isa eh. Dahil ang dami kong i-process, dami kong i-exercise, lalong-lalo na yung mga ICU, intensive care unit. Dahil grabe yung harassment, spiritual harassment nila, mga kapatid. Reading and obeying scripture, yan po ang dapat nating gawin. If Christ is the Lord and Savior, why? Sabi niya, why seek security elsewhere? Bakit kukuha pa tayo ng security outside Him? He is the Lord and He is our Savior, mga kapatid. The Christian's protection comes not from magical practices, occult rituals, lucky charms, secret formulas, but from a living relationship with Jesus Christ. Ito po, ang pinaka-importante, mga kapatid. Living relationship with Jesus Christ. Yan ang kinakailangan natin. Faith is not trusting in an object. It is trusting in God Himself. The believer's true refuge is prayer, the cross, the sacraments, the sacramentals, obedience to Christ. No? Yan po, mga kapatid, ha? Sana po ay may biblical din yan, ha? Yung biblical din yan. Biblical din na, nababalik yung demonyo. Tingnan ko muna, ha. Magsama pa ng 7. No? Biblical yan. So, meron tayong pasyente na na-liberate na sana, na-possess dahil sa habak. No? Nandito po yan sa Matthew chapter 12, 43 to 45. Anong nakasulat? Kapag lumabas nasa tao ang maruming espiritu, masamang espiritu,
Gumagala ito sa mga ilan na lugar upang humanap ng kapahingahan. Ngunit, wala itong mapatagpuan. Kaya sinabi nito, babalik ako sa aking bahay na aking nilisan. Pagdating nito ng sumpungan nitong walang laman ang bahay. Winalis at maayos. Kaya umalis ito at nagsama ng 7 pang espiritu, higit na masama kaysa rito. Sila ay pumasok at nanirahan doon. At ang kalagayan ng taong yon ay nagiging lalong masama kaysa noong una. Ganyan din ang mangyayari sa masamang sanlinlahing ito. No, yan po ang nangyari. So, yung kapatid natin ay na-liberate na sana sa loob ng 3 taon. No? Pero na-possess, nabalikan. Dahil sa paghawak niya ng habang. Salamat po sa mga natin, nanood sa ating live ngayon. Nangunguna sa Star Senders natin. Si Jill Isabel, kumusta? Salamat, Sister Jill. Siya yung number 1 na Star Senders natin ngayon. Nagpadala ng 500 stars. Salamat po. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Si Pia Vines, 50 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Salamat po. Salamat, Father. Ikaw ang nakapabukas sa mga mata sa mga inosinteng Katoliko diri sa Samar. Leon CFD ng Tarangnan. Salamat kaayo, Igsoon. Maraming salamat po. Kundi yung katotohanan ng ating simbahan po. Si Antonio Mascasero Jr. Mayong Udto. Udto rin sa Dubai. No? Watching from Dubai, UAE. God bless po. No, salamat kay Igsoon. Si Merlin Meloria Arabaca, yes, Pads, nagana. Saan Gani ko mag-message bisan pag walay bulok, manghadlok. Saan Huipan, Father. Wow, kasabot sa imong chances there, no? So, yun po mga kapatid, at kung makahawak man kayo ng mga amulet na hindi nyo sinadya. So manghugas kayo ng kamay. At yun yung panghugas ninyo ay yung holy water po. Yan po yung mga sinabi sa mga season exorcist natin, mga kapatid. Okay. So, yun lang po muna ha. At sana po may natutunan kayo sa live natin ngayon. So, Fighting Maria Tatax FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in our beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.